Nangyayari po ito sa ibang babae. So meaning, hindi po lahat ng babae ay capable na mag-squirt. Para po dun sa ibang babae, ang pagsirit po sa kanila ay yung super intense na orgasm. Pero doon naman po sa ibang babae, hindi masyado. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel nito, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification galing kay YouTube. And for today's video is another requested video po. Ang sabi niya is, Miss Ting, bakit gusto ng babae na mag-squirt sila? Ano po ba ang napi-feel afterwards? May recommended position po ba kayo para dito? Thank you. You have 3 concerns po, no, sir? Gusto ko tong tanong mo. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng video ko dito, may nagawa na po ako na video regarding squirting. Dito po mag-a-appear yan. So, I think mga few months ago ko na po ito nagawa. At meron na pong 6.3 million views po yan. So, anyway, let's go back po doon sa concern ng ating sender. Number 1 question niya is, bakit gusto daw naming mga babae na nag-squirt? Medyo nabubulal pa ako. Of course, number 1 dito, masarap. Meron kaming pakiramdam na huge pressure na nagbi-build up dun sa loob ng katawan namin, then suddenly na-release. Alam nyo guys, when it comes to this, even doctors po hindi pa kumpleto yung pag-aaral nila kung saan ba talaga nanggagaling ito. May mga nagsasabi na sa ihi, meron naman na hindi. Galing ba ito sa glands or galing ba ito sa urethra dun sa labasan ng ihi? Kaya lahat po tayo nasa same page kasi hindi pa nga kumpleto yung pagsasaliksik. Nangyayari po ito sa ibang babae. So meaning, hindi po lahat ng babae ay capable na mag-squirt. Para po dun sa ibang babae, ang pagsirit po sa kanila ay yung super intense na orgasm. Pero doon naman po sa ibang babae, hindi masyado. May mga babae din po na tuwing nakikipag-S sila sa mga partner nila, talagang nag-i-squirt sila. At doon naman po sa iba, once in a while, nararanasan nila. So, ito po ay proud and shame feeling at the same time. Proud dahil nga hindi lahat ng kababaihan ay kayang gawin ito. And also proud din po kayo once na yung babae ay napasquirt ninyo dahil meron pong resulta yung pinaghirapan ninyo. Shame because nahihiya po kami dahil aksidenteng naihian namin yung mga partner namin. Pero hindi po ito ihi. Wala pa pong pag-aaral na ito po ay 100% na ihi. Pero sa may mga kakayanan na mag-squirt, pakiramdam po namin ay ihi yung lumabas sa amin. Pangalawang question niya is, ano po ang napi-feel afterward? Pakiramdam namin, meron kaming pinakawalan dun sa pinaka-ilalim-ilaliman ng katawan namin, then ni-release namin. Like what I said kanina, meron pong huge pressure na nangyayari dun sa loob namin, then ni-release namin. It was almost like peeing while nag-orgasm kami. Pakiramdam namin, every muscle na meron kami sa katawan, na-squeeze namin. Yan po yung pakiramdam namin physically. But emotionally, kapag kami ay nagpakita ng ganito sa partner namin, parang binubuksan namin yung pintuan na talagang makilala nila kami ng husto. And feel us on a deeper level. Hinahayaan namin yung sarili namin na maging vulnerable dun sa mga kapartner namin. It feels like letting go of something inside us. Ganun po yung pakiramdam emotionally kapag hinahayaan namin na mag-release kami ng ganito sa partner namin. Kasi guys, honestly, kaya naman namin kontrolin yun kung ayaw namin. But, pag inallowed namin yung sarili namin doon sa kapartner namin na makita yung kakayanan namin na mag-squirt, meaning magandang senyales yan na itong babaeng ito ay nagtitiwala talaga sa inyo. So, hindi lang po yan physical, kundi emotional. Kaya, hindi po lahat kayang mag-squirt. Kasi, baka pagka wala pong emotional feeling yung partner nyo sa inyo, baka malamig yung water na lumabas sa kanya. Pero kapag meron pong feelings yan sa inyo, ligamgam, mainit-init na tubig ang i-release namin kasi mahal namin yung katalik namin. And yung last question niya is, may ma-recommend position po ba kayo para dito?
So, personally, ang pwede kong ma-recommend dito is 2 position po. Isang cowgirl. Ito po yung girl is nasa ibabaw. Kasi alam niya kung paano yung right spot, paano niya tatamaan yung kanyang tinggil. So, siya po ang nagmamaneho nung sarili niya kasi nandun siya sa ibabaw. Pangalawa, yung pagpasok na lang ng daliri. Nandito po ito sa foreplay, pagpasok ng 2 daliri, facing dun sa wall, habang nilalaro nyo po yung kanyang mani. So, dahan-dahan nyo lang po nga itong gawin hanggang mag-increase yung speed and pressure nito. So, take it slow. Hindi po ito mabilisan. Katulad ng sinabi ko kanina, physical and emotional bonding ang kailangan dito para maging successful po na mangyari ang squirting. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na pinag-usapan natin dito. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!